Pag-usapan lang natin ng mainit na balita, si VP Sara, #1 pagkatapos mag-resign. Ang lupit, talaga nga naman, oh. Alam nyo, kahit isang malamig na araw dahil ngayon ay umuulan, mainit na balita po ito, press na press ika nga, di ba? Alam nyo, ito, malupit kasi ito, alam nyo mga kababayan, dahil itong si Sara Duterte, bakit ba big deal yung manatili siyang numero 1 pagdating sa pagiging presidente sa survey? Alam nyo kung bakit po? Dahil alam naman po natin, itong mga nakaraang araw, matindi ang mga black propaganda laban po sa kanya. Matindi yung mga paninira laban sa kanya. At nakita naman po natin, di ba, sa kasamahan nating mga vlogger tulad po si Spencer, si Jay Guevara, si Boss Dada at kay Coach Oli, nakita natin yung mga bali-balita, maging kay Master Judea yung balita na lumabas na kung saan may recording at saka meron sila mga chat-chat, di ba, na sinasabing talagang binayaran sila di umano nito ni Tamba para siraan si VP Sara Duterte at para purihin si Tamba. Yun yung narinig natin. Ibig sabihin, may effort. May effort mula dito sa ibang mga vlogger na talagang targetin, pabagsakin, di ba? Pabagsakin ito si VP Sara Duterte at iangat si Tamba. Kaya big deal ito na magnumero 1 pa rin po si VP Sara Duterte sa kabila ng kaliwat kanang propaganda since siya po ay naupo. Alam nyo, kasi simula pa lamang ng kanyang paninilbihan bilang Vice President at Secretary ng Education at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC, talaga nga namang lahat ng black propaganda lumabas na sa kanya. Kasi nga may plano ito si Prime Minister, ha? May plano itong mamayagpag at gusto niya talaga kahit sa kanyang sobrang pangit na imahe gumanda ang kanyang imahe. Kaya lang pambihira ka naman. Hindi naman nadadaan yan sa make-up o di kaya sa mga vlogging, ha? Sa totoo lang, ito ay organic, ika nga. Hindi pwedeng yung mga tao pilitin mong gustuhin ka. Naku naman. Hindi ganun yun, ha? Panoorin natin itong news na ito, ha, nang maintindihan natin kung ano talaga ang nangyayari at komentuhan po natin kung bakit po bigla talagang umangat pa rin po si VP Sara Duterte. Pasok. Nananatiling frontrunner sa 2028 Presidential Preference Survey sina Vice President Sara Duterte at Senator Rapi Tulfo sa online survey ng Tangere app na isinagawa nitong May 23 hanggang 26. Statistically tied sina VP Sara at Senator Tulfo na nakakuha ng 27.67% at 27.0%. Ayan, ito muna i-discuss natin. Baka tinatanong nyo, bakit kaya si Senator Tulfo ay pumapasok dyan? Alam nyo kasi ganito sabi ko nga sa inyo, magising-gising tayo mga Duterte supporter. Paulit-ulit ko po itong sinasabi sa inyo, lumabas tayo sa ating sariling komunidad, ika nga. Bakit kanyo? Kasi sa totoo lang, ang propaganda ng kalaban, aside from sinisiraan nila si VP Sara Duterte, ang propaganda po ng kalaban ay etong mga nangyayari ay awayan lamang ng dalawang pamilya. Pamilya ng mga Duterte at pamilya ng Marcos. Pinalalabas nga ng ilan na ito'y personalan laang. Ito'y hindi about issue. Kasi nga nagkakaroon na ng personalang banat. Kaya nga tayo, sabi ko nga sa inyo iangat natin yung antas ng ating banat sa gobyerno. Doon tayo sa issue. Ano ba yung mga bagay na hindi nagagawa ng gobyernong ito at ano ba yung mga bagay na kailangan ng mamamayang Pilipino? Hindi dapat ang target na lang kahit kunwari may nagkamali dito sa isang departamento kasalanan na kaagad ng mga Marcos, kasalanan na kaagad ni First Lady Lisa Marcos. Kasi ang nangyayari po, kesa na nakakabuti,
hindi ho siya nakakabuti. Ang dating sa tao, nag-aaway lang kasi si Duterte at saka si Marcos, kaya nagpe-personalan. Ang totoong hinaing ng mga Pilipino ay hindi naman ho doon. Ang hinaing po ng mga Pilipino ay kahirapan, taas ng bilihin, 'di ba? Patuloy na pag-angat ng bilihin kumpara sa ibang bansa. Kasi lagi ho nilang lagi ho nila sinasabi, talaga namang umaangat ang presyo ng mga bilihin. Kahit sa ibang bansa umaangat din. Pero kasi hindi ho gano'n ang pag-angat sa ibang bansa tulad ng pag-angat sa Pilipinas. Sa atin sobra-sobra ho ang pag-angat ng bilihin. Kaya nga dapat doon natin itinu-target yung mga dapat natin ireklamo. Kasi pagka irereklamo lang, kunwari halimbawa, tumaas ang bilihin sa ganito, kasalanan na kaagad ng mga Marcos, hindi ganon. Ipaliwanag natin, bakit ba tumaas ng bilihin ng ganito? Sino ho ba yung mga nasa babang kurap na nagpapataas nito? Maaring tama kayo, sabihin nyo, totoo naman may pagkukulang. Correct. Kaya lang, more than that, yung may pagkukulang sa ating Pangulo, ang dapat nating anuhin dyan, bakit ba talaga siya tumataas? Kasi nga po, may dahilan. Halimbawa ho, yung pagkamahal ho ng mga bilihin, kung bakit po yung mga ayuda ay hindi na ibibigay ng tama. Kasi nga ho, pinupolitika ng iilan. Halimbawa ng mga kongresista, pinupolitika ho nila, ginagamit ho nila yan. O bakit kaya patuloy ang paghihirap ng mga Pilipino? Kasi nga ho, totoo naman, yan ang gustong mangyari ng mga kongresista. Alam niyo ba na gusto mangyari ng mga kongresista na humirap kayo ng humirap? Alam niyo kung bakit? Para umasa kayo ng umasa sa kanilang ayuda. Yun po ang target nun. At bakit kayo ngayon aasa sa ayuda? Siyempre, nahihirapan kayo sa buhay nyo. Wala kayo. Yung sahod nyo ay hindi sapat para sa pamilya ninyo. So, aasa ka ngayon sa mga ayuda. Sino ho ba namimigay ng ayuda? Walang iba, di ba, kung hindi ito mga tulonggis na congressman natin? Totoo naman yan ho talaga ang gusto nila mangyari, umasa ka ng umasa. Para kung sino yung nagbibigay sa kanya, sino ho ba may kakayahan na magbigay sa kanya ngayon? Walang iba kung yung mga nagde-deliberate ng budget o nag-aayos ng budget, didiktahan nilang DSWD, pag mamimigay kayo, kasama kami, may malaki kong pagmumukha dyan, di ba? Gano'n naman na nangyayari. Yung pagmumukha nila na andoon. So, ngayon, epal ngayon sila. Doon ipaliwanag natin kung bakit may relasyon ang politika sa paghihirap nila. Kasi ang nakikita lamang ng ibang mga kababayan natin, awayan lang yan. Hindi ho ito awayan. Ito ho ay kasalanan ng mga politiko, lalong-lalo na sa local government, dahil gusto nilang maghirap kayo. Ito, pansinin ninyo Isang halimbawa na lang dito sa Makati. Sa Makati, di ba? Bakit kanyo patuloy na yung lugar nila, angat na angat, supposedly Makati is the business capital of our country. Pero, bakit ang dami hong mahihirap dyan? Mine-maintain yung mahihirap. Kasi dyan nakukuha yung boto. Dyan yung umaasa yung mga, sabi nga nila pag ang Makati, ang boboto lang, yung may mga kaya, hindi yung mananalo mga Binay. Yun ang totoo. Sa katunayan, may isang lumalaban dyan na malakas, na lagi hong dumidikit, kasi nga ho, nandoon yung middle class at saka upper class. Pero pagdating sa mga may hirap na patuloy nilang pinapadami, nasa below the lower class, dun sila nananalo. Kaya nga init na init ang ulo nila, ngayong nawala na sa kanila yung ilang mga below middle class dahil napunta na sa tagig. Kaya namimiligro na yung kanilang boto. Isipin mo yun ay yaman-yaman ng city mo, pero sabi nga nila may dalawang mukha ang Makati. Isang mahirap na city at isang progresibong syudad. Bakit ganon? Ba't mine-maintain ng mayor nyo yun? At lagi kayong binibigyan ng kung ano-anong libre na may pagmumukha nila lagi. Pansinin nyo mga bigay dyan, lagi may pagmumukha nila.
Sa totoo lang, pwede mo na nga i-drawing yung mukha ng mayor nila eh. Kasi yung mga ano nila dyan, drawing nung mayor nila eh. Kasi nga, pinaaasa na lang nila kayo. Ganun ang sistema, yun ang nangyayari sa buong Pilipinas. So yun po ang dapat nating ipaliwanag sa mga yan. Ngayon, magtataka kayo kung bakit nandiyan si Rapi Tulfo. Kasi nga, yung propaganda na yan, na laban lang yan ng Marcos at Duterte, nagiging epektibo. At ang nakikinabang niyan, walang iba kung hindi yung third party. Okay? Hindi ko sinasabing kagagawan ito ng Rapi Tulfo clan, o yung Rapi Tulfo na mga tinatawag nilang Tulfonatics. Hindi po. Hindi ho nila kagagawan to. Feeling ko, ang kagagawan niyan, yung isa. Yung yung pilit na hinahabol. Akala niya siguro makakapasok siya pag pinasok niya Marcos and Duterte na labanan. Kasi sa bagay, hindi naman nga siya Marcos, siya ay Romualdez. Di ba? Feeling niya siya ang magiging third option. Kaya lang, talagang hindi maganda imahe niya. Kaya nakikinabang ngayon si Rapi Tulfo. Actually, kahit papaano, meron pang pakinabang si Leni Robredo. Kapiraso lang naman. Kaya nagte-third pa yan eh. Panoorin pa natin, tuloy natin tong balita na ito. 7% ng mga sumagot sa survey umakot ng suporta mula sa Visayas at Mindanao si BP Sara para sa naturang survey, habang pabor kay Tulfo ang malaking bilang ng mga botante mula sa Southern Luzon at Bicol region. Tingnan nyo, sa Luzon, si Senator Rafi, pero Visayas and Mindanao, landslide, di ka nga. Etong si BP Sara Duterte. Bakit kanyo? Kasi nga, sa Bicol at saka sa Southern, di ba? Northern Luzon pala. Ang namamayagpag po ay si Rapi Tulfo. Kasi nga, nandun yung propaganda. Kaya nga ako natatawa ako eh. Bakit kanyo? Bicol na lang, napunta pa kay Tulfo. Di ba? Wawa naman to si Robredo. Di ba? Wala na talaga nakuha. Inodoro. Hindi, siguro kaya na-realize niya, di ba? Sabi niya, tatakbo na lang ako mayor. Wala talagang pag-asa. Siya national. Kasi tandaan niyo yung Senate, national yan. So sabi niya, wag na. Huwag na tayong, ang mismong mga taga Bicol, ayaw sa akin eh. Kaya, isipin niyo to taga Bicol. Ang bulkong nakuha, ang pinakalamang daw doon si Tulfo. Kahihiya naman yan, Robredo. Sa Luzon, buti pa, ako, pwede pa akong sabihin na natin. Kaya isa pang nakakaya dito, ito pang si Romualdez. Instead na makuha niya yung Luzon, dahil baluarte ng mga Marcos, ayaw din sa kanya. Ang bihira, Kawawa naman itong Romualdez na to, tsaka itong Robredo na to. Magsama na dalang po kayo, ma-flash sa inodoro. Sama na kayo. Anyway, magkaano naman kayo, pareho naman kayo na style ng politika eh. Pumangatlo naman sa Presidential Preference Survey si former Vice President Leni Robredo na nakakuha ng 14.33%. Karamihan ng pumili sa kanya ay mula naman sa Bicol at upper income class. The next performance will start momentarily.